Itago mo na lang po ninyo ako sa pangalang Joey. At ito ang kwento namin ng aking madrasta. Nag-aaral ako sa bayan ng Pangasinan. Engineer ang kinuha kong course. Mahirap sa malayo mag-aral, kaso kailangan kong pagbutihing mag-aral dahil na din sa aking kinabukasan. Hapon na noon, kasalukuyan akong nagsusulat nang dumating si Tita Marjorie kasama si Papa. Nasa 30s na ang aking madrasta at si Papa na may nasa 50s na ito. Pero di ko maintindihan kung bakit kumuha pa ng asawa si Papa. Kung tutuusin, kaya namin itong buhayin mag-isa. Kaso yun nga, di din naman maibigay ang kasayahan nito. Kaya di kami tumutol ng mag-asawa itong muli. O anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Sa bayan? Okay naman po pa. Kumusta na din kayo? Ito, malakas pa naman. Dahil na din kay Tita Marjorie mo. Ngiting wika ni Papa sa akin. Tumango-tango na lang ako. Ayaw ko kasi na tumingin kay Tita Marjorie. Di naman sa ayaw ko itong makita, pero maganda ito. Simula kasi nang pinakilala siya sa amin ni Papa, halos di ako makapaniwala na asawa ito ni Papa. Kaya di ko maiwasan na pag-aralan ang mga kilos nito sa bahay namin. Mahiyain ito, pero di ko maisip kung bakit si Papa ang pinili nito na kung tutuusin naman, madami namang lalaki sa mundo. Di ko naman sinasabi na walang itsura si Papa, kaso matanda na ito. Ano ba ang nakita nito sa kanya? Iyon ang naglalaro sa aking isipan. Kaya isang araw, wala noon si Papa. Inaya ng barkada, pumunta sila sa playa. Dalawa lang kami ng aking madrasta ang naiwan ng bahay. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Joey? May problema ba? Masaya ka ba sa aking ama? Or nagkunwa ko na riyan ka lang? Bakit mo naman sinabi sa akin ng ganyan, Joey? Wala lang, kasi sa dami naman ng lalaki sa mundo. Naisipan mo pang kumapit sa aking papa? Joey, mahal ko ang iyong ama. Kasi mabait ito. Di naman pera ang habol ko sa kanya. Sa ganda mong yan, Marjorie. Joey, alam kong di mo ako gusto dahil sa layo ng agwat namin ni Jerry. Pero sa maniwala ka't sa hindi, mahal ko siya. Di na ako umimik nang sinabi ni Marjorie yon sa akin. Kaya maraming araw pa na nag-stay ako sa aming bahay. Kasi nga, bakasyon, break semester, ika nga. Kaya ginugol ko ang oras sa aming lugar. Isang gabing kabilugan ng buwan habang ako'y nasa terrace mag-isa. Nakahilata sa papag sa labas. Tanaw ko ang madilim na paligid sa labas. Nagkikislapang mga kumukutitap na mga bituin sa kalangitan. Tahimik ang paligid at napakapresko ng hangin. Iyon ang aking binabalik-balikan sa lugar namin. Nang biglang may naakita akong tao sa teres. Nakaupo ito, di ako maaring magkamali. Ito ang aking Tita Marjorie, ang aking madrasta. Marjorie, dito ka pala, malamok dito. Mukhang may iniisip ka. Wala ito, Joey. Okay, sinabi mo Joey, bakit Marjorie? Pumunta ako sa tabi ni Marjorie at nakipagkwentuhan. Tinitigan kong mabuti si Marjorie. Sa totoo lang, maganda si Marjorie sa malapitan. At ngumiti pa ito sa akin. Marjorie, ang ganda mo. Napakaswerte ni Ama dahil napakabuti mo. Salamat, Joey. Walang anuman yon, Marjorie. Ako na may nahimasmasan at bumalik na sa loob ng bahay. Sa di ko alam, nagkakaroon ako ng paghanga sa aking madrasta. Kaya kinabukasan, nagmamadali na akong nagligpit ng gamit. Paalis na ako't babalik sa bayan. Bakit anak,
ayaw mo ba dito sa atin? Ba't ang aga naman yata yan? Pa, alam naman po ninyo na may klase na ako sa Lunes. Sabado na po ngayon. Oo nga pala, tawa ni Papa sa akin. Kaya, niyakap kong mahigpit si Papa bago ako dali-daling sumakay ng tricycle. Di na ako nagpaalam kay Tita Marjorie. Wala siya ng mga oras na yon. Kaya dumaan ang mga araw. Wala akong balita sa amin dahil break semester uli. Di ako nagbakasyon doon. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Kinuha ko lahat ng subject sa next sem. Kaya mga taon ang lumipas. Nakatapos na din ako't graduate. Pero sumambulat ang isang balita ng aking mahal na amay. Wala na. Kaya dali-dali akong bumalik sa aming bayan. Kita ko si ama, tahimik na ito't natutulog. At nakaupo si Tita Marjorie sa tabi nito. Di nagsasalita. Siya ang rason kung bakit ayaw ko nang umuwi sa amin. Pero heto siya ngayon sa harapan ko't mataman akong tinitigan. Kumusta ka na, Joey? Ito, okay naman. Gusto ko sana na ipagmalaki ako ni Papa, pero wala na siya. Kasalanan ko ang lahat. Joey, wala kang kasalanan. Dahil matagal nang nilihim ng iyong ama ang iniinda nito sa kanyang katawan. Marjorie, pero bakit? Mahal ka ng iyong ama, kaya ayaw kanyang malungkot. Salamat Marjorie sa pag-aalaga mo sa kanya. Wala yun, Joey. Napakabait ng iyong ama. Pero ganun talaga ang buhay. Di ko akalain na iiwan niya ako. Wika kong sabi sa aking madrasta. Kaya lumipas ang mga araw, bumalik na ako sa bayan uli at pinagpatuloy at naghanap ng trabaho. Pero sa aking isipan, lagi kong iniisip si Marjorie kung kumusta na ba ito. Dahil sa di ako nag-give up, maswerte akong nakahanap ng trabaho sa Maynila. Kaya dumaan ang mga araw, buwan, naging okay naman ang aking pamumuhay hanggang maisipan kong magpatayo ng negosyo. At kinuha ko si Tita Marjorie na mamalakad. Kaya araw-araw na kaming nagkikita na dalawa. Dahil sa magaling itong mamalakad ng negosyo, nahulog ng tuluyan ang damdamin ko sa kanya. Isang araw, dumaan ako sa butik para bumili ng rose at ibinigay ko sa kanya. Ang akala ko'y tatanggihan niya yon, pero nakangiti pa ng kanya itong abutin. Kaya halos araw-araw, binibigyan ko na siya ng rose, kaya niligawan ko na talaga ito. Pero di ko alam kung ano ang sagot, kaya nagbaka sakali pa din ako. Pero nang lumaon, sinagot na niya ako agad ng matamis na oo. Kaya masaya ako ng mga oras na yon. Di ko naisip na ito ang aking madrasta. Pero wala akong pakialam sa mga tao kung ano ang sasabihin nila. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Umagang kay ganda, magandang maglakad-lakad sa Manila Bay. Kasi makikita mo ang liwanag ng haring araw pag naglalakad sa umaga. Medyo okay naman ang lugar, pero di ako nag-iisa ng mga oras na yon na naglalakad. Masaya ako kasi kasama ko si Marjorie. Pero sa di inaasahang sandali, meron akong nakita na isang kakilala na taga Pangasinan, si Marco, ang aming kapitbahay. Pre, dito ka din pala sa Maynila. Oo pre, kasama ko si Marjorie. Nagulumihanan na tumingin sa akin si Marco. Ano pre, Marjorie na lang tawag mo sa iyong madrasta? Di ba asawa siya ng namayapa mong ama? Ha? Oo, siya nga. At di ko na siya madrasta. Girlfriend ko siya. At meron na kaming unawaan na dalawa na magpapakasal na. Tumawa bigla si Marco sa aking sinabi. Pare, okay ka lang? Tapos na sila ng tatay mo, tas ngayon ikaw naman. Toro nito sa amin ni Marjorie. Alam kong pag nalaman ng mga kamag-anak namin sa Pangasinan, tsak ayaw nila. Pero wala na akong magagawa. Basta mahal ko si Marjorie at kaya ko itong patunayan sa harapan ng aking kamag-anak.
Kaya sa araw na nagkita kami nila Marco, abay tama nga ang hinala ko. Samot-saring message ang natanggap ko sa aking phone. Kaya yon ang malaki kong hinarap sa madla. Kaya nang nagbakasyon ako sa Pangasinan, isang araw iyon, nasa harapan ako ng aking kapatid na si Mar. Si Mar kasi ay half-brother ko sa ama. Tol, di ko akalain na kayo na pala ni Tita Marjorie. Di ka ba kinilabutan sa ginagawa mo, Joey? Pero Kuya Mar, kuyom ang aking palad. Joey, alam mong sila ni Papay. Tama na kuya, di ako umuwi dito para sabihin lang yan sa akin. Kuya, wala na si Papa. So, wala na, kaya ikaw naman ang ginayuma niya. Di mo ba alam yon? Di ako makatingin ng diretso sa sinabi ni Kuya Mar. Pero mahal ko talaga si Marjorie. Kaya kahit ano pang paalaala ang sinabi nila, di ko yon pinakinggan. Sa di namin alam, nakikinig pala si Marjorie ng aming pinag-uusapan. Saktong aalis na ako at napadaan sa may pintuan. Nakita ko si Marjorie. Diyan ka pala mahal. Oo Joey, dinig ko ang lahat. Kita ko sa kanyang mga mata ang namumuong luha doon. Joey, tama nga sila. Kaya mas makbubuti na lang na maghiwalay na lang tayo. Pero Marjorie, alam mong di ko kaya na mawala ka sa akin. Naintindihan mo ba ako? Pero Joey, tama sila. Di na kailangan ipagpatuloy ang namuo sa atin. Kaya kalimutan mo na lang ako na nakilala mo. Ako, dahil di ako nababagay sa'yo. Pero mahal kita Marjorie. Joey, ang pagmamahal ng isang tao, lumilipas. Kaya alam kong darating ang araw na ako'y makakalimutan mo din. Pero Marjorie, di ako makapayag na lumayo ka. No Joey, paalam na. Sabi nito, sabay mabilis na itong tumakbo papalayo. Hinabol ko siya pero di ko na alam ang gagawin ko dahil hinawakan ni Kuya Mar ang aking mga kamay. Kaya kahit gusto ko mang habulin ito, wala na. Tuluyan nang lumayo si Marjorie. Kinaumagahan nag-aalmusal ang lahat pero tahimik ang paligid. Walang ayaw magsalita. Di na gaya noon na halos mapuno ng halakhakan ang paligid. Lalo nang nabubuhay pa si Papa at si Marjorie. Di nga ito umuwi o nagpakita pa sa akin. Di ako makapagpigil na di magsalita, lalo na sa aking Kuya Mar. Ano kuya, masaya ka na sa ginawa mo? Joey, para sa iyo ang ginagawa ko, para mapanatag na din ang kalooban mo. Pero kuya, matanda na ako, di na ako gaya noon na pwede mong pasunurin sa mga gusto mo. Di kami nagkaintindihan ni Kuya Mar, kaya umalis na ako sa bahay at hinanap ko si Marjorie, pero di ko na ito nakita pang muli. Kahit ilang buwan, wala nang balita pa sa kanya kung nasaan ito. Kaya di madali sa akin ang move on gang makilala ko si Teresa. Dahil sa kahanap ko kay Marjorie, napadpad ako sa isang bar at nagiinom doon. Sir, excuse me, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa babae. Kahawig ito ni Marjorie, kaya sa bigla ko kung tingin sa kanya. At sa dami ng aking nainom, di ko namalayan. Kasama ko na siya dahil akala ko ito si Marjorie. Nalimpungatan ako sa aking pagtulog nang may magsalita mula sa pintuan. Gandang umaga Joey. Sino ka? Di ba ikaw yung babae sa bar? Ah, oo. Wala ka ba naalala kahit isa? Di kita maintindihan, miss. Anong Miss Joey? Teresa ang pangalan ko. Dinala mo ako dito sa inyo, tas ganyan pang sasabihin mo sa akin. Okay ka lang ba? Kung di ka okay, aalis na lang ako. Wala talaga akong maalala dahil nablangko ang utak ko sa aking nainom ng nagdaan. Dahil si Marjorie talaga ang iniisip ko. At di ako makapaniwala na may kahawig ito. Isang hapon na noon, dumaan ako sa pinagtatrabahuan ni Teresa. Hi, musta ka na? Ikaw pala Joey, napasyal ka dito.
Sensya ka nga pala, nablangko kasi ang utak ko. Okay lang yon Joey, at least ngayon di na ngitingwi ka sa akin ni Teresa. Kaya nag-start doon ang aming pagkikilalanan na dalawa ni Teresa. Niligawan ko siya sa pag-aakalang mapababaling sa kanya ang pagtingin ko kay Marjorie. Pero paano ko nga ba siya makakalimutan? Kamukha ito ni Teresa, si Marjorie. Kaya nang lumaon, sinagot nga ako ni Teresa at naging on na kami. Isang umaga habang ako'y nakahilata nang biglang tumunog ang phone ko sa pag-aakalang wrong number ito. Unknown kasi ang nakalagay. Di ko alam kung bakit bigla kong sinagot. Mostly kasi pag ganon, di ko sinasagot. Pero may nagtulak sa akin na sagutin ko yon. Hello, sino po sila? Joey, si Marjorie ito. Kumusta ka na? Marjorie, ikaw ba yan? Tuwa kong wika na halos maglulundag sa tuwa. Na sa wakas, naalala pa din ako ni Marjorie na tawagan. Gusto nitong makipagkita sa akin pero may usapan kami ni Teresa na magkikita. Din kaya di ko alam ng mga oras na yon kung sino ang mas matimbang sa akin, si Marjorie ba o si Teresa. Pero nakapag-oo na ako sa dalawa na makikipagkita ako sa kanila. Mahal, okay ka lang ba? May problema ba? Wala ito mahal. Pupunta nga pala dito si Tita Marjorie. Meron daw kami pupuntahan. Mahal, sinong tita mo yun? Yun ba yung sinasabi mo na asawa ng papa mo? Bigla akong nabilaukan sa sinabi ni Teresa dahil sa totoo lang di ko binabanggit na naging girlfriend ko ito. Kaya tinago ko na lang sa kanya iyon nang biglang may nag-doorbell sa labas. Ako na may abala na nagsusulat at nag-audit. Dali-daling binuksan ni Teresa ang pintuan. Sino po sila? Andyan ba si Joey? Si Joey po ba ang hinahanap ninyo? Ah, oo. Di naman ako maaaring magkamali. Kasi bahay niya ito eh. Okay, wait. Tatawagin ko siya saglit. Mahal, may bisita ka. Mahal? Di ko alam na may girlfriend na pala si Joey. Nagugulumihanan si Marjorie. Ah, tita, ikaw pala. Nagkatinginan ng dalawang babae. Ah, ikaw po pala ang hinihintay ni Joey. Teresa, si Tita Marjorie. Tita, si Teresa. Pakilala ko sa kanilang dalawa. So, shall we? Wika ni Marjorie. Mahal, ikaw na munang bahala dito. Saglit lang kami ni Tita sa labas. Okay mahal, ingat kayo sa daan. Hihiramin ko na muna si Joey, Teresa. Ibabalik ko din siya maya. Anong gusto mong pasalubong? Basta, babalik lang sa akin si Joey ng buo. Masaya na ako, ngiting wika ni Teresa. Kaya pinaglipat-lipat ko ng tingin ang dalawa. At may nakita ako na parang lungkot sa mga mata ni Tita Marjorie. Sa kotse na kaming dalawa ni Tita Marjorie, walang imikan nang bigla itong nagsalita. Musta ka na Joey? Mukhang masaya ka na kay Teresa. Ito naman, Marjorie, okay naman. Na simula nang iwan mo ako. Di na ito umimik, bagkos dinerecho ni Tita Marjorie ang kotse sa fart. Madilim ang liwanag na makikita sa paligid. Napaka-romantiko ng gabi para sa dalawang magjowa, pero di naman na kami magjowa. Kaya tikom ang aking bibig. Joey, mahal pa din kita, kaya ako umalis noon dahil gusto ko na makahanap ka ng talagang magmamahal sa'yo. Marjorie, nadidinig mo ba ang sinasabi mo? Ikaw itong nang iwan sa akin sa kawalan. Ngayon, bakit ka nga pala bumalik? Para ano pa Marjorie? Gusto ko lang makipagkita at makapag-usap tayo ng maayos, Joey. Pero masaya ka na sa iba. Sana mapatawad mo ako sa pag-iwan ko sa iyo noon. Ginawap ko ang mga palad ni Marjorie at pinakatitigan ko siyang mabuti at di kumukurap.
Dahil nag-aalangan ako na baka sa pagkurap ko ng aking mga matay, biglang mawala ito sa aking paningin. Marjorie, sa pagdaan ng mga araw, mas lalo kang gumaganda. Salamat, Joey. Nga pala, musta naman ang buhay mo? Ito, Joey, okay na ako. Kaya ako nakipagkita sa'yo dahil gusto ko sanang imbitahin ka sa aking kasal. Ikakasal ka na, Marjorie? Oo, Joey. Kayo ni Teresa, kailan? Si Teresa, mabait ba siya sa'yo? Oo naman. Siya ang pumuno ng lahat. Simula nang iwan mo ako at lumayo ka na parang bula. Madami pa kaming napag-usapan ni Marjorie ng mga oras na yon. Pero nagpaalaman na kaming dalawa. Pero nang magpaalaman na kaming dalaway, nakapagpatawaran na din at masaya ako na natagpuan na din nito ang lalaking karapat dapat sa kanya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Marjorie. Sabay ngiti namin sa isa't isa at makita ko ang kotse ni Marjorie na papalayo na. At di ko makalimutan na minsan nagkaroon ako ng isang mabait na madrasta.